Walang taong matalinong sasagot sa mga tanong na alam niyang sarado ang tenga ng mga nakikinig. Good morning, good morning. Na-explain na natin sa past video yung totoong kahulugan ng Notice of Disallowance. Pagpapatawag para magpaliwanag, 180 days ang ibinigay or 6 months para mag-explain. So hindi karapat-dapat ang nangyaring pang-iipit ng issue ng confidential fund na ginawa lang naman nila na dapat sana ay budget proposal kay VP Sara Duterte. Ngayon sasagutin naman natin yung mga saradong isip at hindi nakakaintindi sa mga tanong na bakit ikaw nagpapaliwanag? Buti pa ikaw na ipaliwanag mo, pero si Sara Duterte hindi yan maipaliwanag. Simpleng tanong lang daw sa Congress, hindi niya masagot. Buti pa daw tayo, kaya daw natin na-explain, pero si VP Sara nanahimik daw pag sa Kongreso. Sagutin natin yan, ha? Napaka-logic ng explanation dyan. Nagkaroon ng budget hearing, budget proposal ng 2025. Hindi siya hearing para sa confidential fund. Tulad ng sinabi ni Marcoleta, merong 180 days ang binigay ang COA, Notice of Disallowance, para magpaliwanag ang OVP. 180 days ay kakaumpisa pa lang. Ang Notice of Disallowance ay hindi judgment. Naghahanap lang kung saan pa pinagkagastusan. Hindi yan husga na ginagawa ng mga tao. Ngayon yung sagot sa bakit hindi magpaliwanag si VP Sara sa simpleng tanong ng Congress. Bibigyan ko na naman ulit kayo ng bagong example para mas maintindihan ninyo na hindi nagsisink in sa utak niyo na bakit ganun eh. Kung ikaw nasa isang klase ka, vice president ka sa klase mo, at alam mo sa sarili mo na hindi matitino ang isang buong officer sa isang klase dahil itong mga officer na ito ay gumagawa ng hindi mga magaganda at against ka sa kanila at alam mong pinagtutulungan kanila dahil isa lang ang gusto ng mga yan, mapaalis ka sa posisyon. Ngayon kung ginawan ka ng issue at ipinatawag ka kaharap ang mga officer na ito na alam mo naman talaga yung layunin nila ay matanggal ka. So, nandiyan ka na sa harap ng lahat ng mga officer na alam mo ang totoong pakay sa'yo. Magpapaliwanag ka ba? Siyempre hindi. Dahil lahat ng tanong nila sa'yo ay paniguradong pampabagsak lang sa'yo. Walang taong matalinong sasagot sa mga tanong na alam niyang sarado ang tenga ng mga nakikinig. Isang malaking katangahan kapag nagpaliwanag ka sa harapan ng mga tao na alam mong pag tinanong ka ay para mapalabas na masama ka lang. Isang mahabang usapin na wala namang patutunguhan, kundi palabasin na masama ka. So bakit ka sasagot? At saka correction, 180 days ang ibinigay ng COA para maipaliwanag kung saan napunta o iba pang pinagkagastusan. Hindi makahintay sa 180 days at kailangang isabay sa budget proposal ng 2025. Kaya nga it's a plan eh. Kung yung pagpasok nga ng confidential fund kay VP Sara na late para ma-question sa huli, nakaplanado eh. Yun pang pagtatanong lang sa Congress na alam mong lahat ng nagtatanong dyan ay kaalyadong Romualdez. Isip. Sa mga nagsasabi naman na hindi masagit sa Congress, bakit sa Congress? Alam mo nga nandun yung mga officer sa klase mo na gusto lang ipabagsakin ka. Alam nila na tama ang ginawa mo, pero dahil threat ka sa amin, kahit anong paliwanag mo, wala sa kanila yan. Dahil isa lang ang gusto nila, maalis ka kasi balakid ka sa pangungurakot namin. So nasagot ko na yung mga taong nagsasabi na bakit hindi siya magpaliwanag sa Congress. Ilugar niyo yung sarili niyo sa sinasabi kong klase na kayo ay Vice President at kaaway nyo ang lahat ng officer dahil sa mga katarantaduang ginagawa nila. Saan ba kayo magpapaliwanag? Hindi ba sa DIN? So ganoon din kay VP Sara. Ayaw niyang magpaliwanag sa mga taong alam niyang hindi naman explanation ang hinihingi, kundi magkamali sa salita si VP Sara. Pero hindi nila kaya kasing gawin yon. Hindi tumutugma sa kanila yung gusto nilang mangyari kahit gaano pa sila karami. At ganun din si VP Sara. Ayaw niyang makipag-usap at magpaliwanag sa mga taong naging dahilan ng pag-resign niya sa DepEd dahil sa pagnanakaw. Kaya after ng 180 days, dito sa hiningi ng COA para sa appeal, sunod naman yan ay Supreme Court.
Bakit hindi natin doon hintayin? Doon paniguradong walang bias. Tama ang pagtatanong, tama ang husga. Sa mga hindi nakakaintindi kung bakit hindi siya sumasagot, kung bakit hindi siya dapat sumagot. Kung matatalino lang ang mga nakakaunawa, kung bakit hindi dapat sa Congress ginagawa ang hearing ng budget. Walang tangang tao ang nag-explain sa harapan ng mga taong alam niyang isa lang ang gusto. Ang pabagsakin siya dahil balakid siya sa mga plano nila na mangurakot hanggat kaya. Konting pang-intindi sana bago natin tanungin na bakit hindi niya nasasagot ang tanong ng Congress. Hindi ko nga alam kung bakit ako nag-explain sa mga taong hindi nakakaintindi. Baka sa konti kasing pagpatol ay makaintindi yung mga nagtatanong bakit hindi sumasagot si VP Sara sa Congress. Konting paglugar sa sitwasyon na bakit ganun. Hindi porkit may nagtatanong sa'yo ay pwede ka kagad sumagot. Aalamin mo muna kung sino ba yung nagtatanong. Ano bang motibo ng nagtatanong. Kasi kapag sagot ka lang ng sagot, para kang mangmang na nasasayang yung energy at effort mo na kahit anong tamang sagot mo at kahit anong alam nilang tama naman talaga ang sinasagot mo, ang plano nila ay pabagsakin ka. Isang malaking useless din ang magpaliwanag sa mga taong yan. Diba? Simpleng logic, hindi maintindihan ng kakaunti lang naman. So sana naliwanagan kayo, sana na-explain ko ng maayos. At pakiusap ko po sa inyo, wag po tayong namimiloso po. Dahil sa paninindigan nating tumayo at lumaban at makapagbigay kahit konting lakas ng loob kay VP Sara para magpatuloy ay handa po tayong manargo. Dahil ang mga naninindigan kay Sara Duterte, hindi po kami, hindi po ako, kagaya ni Sara Duterte, natatahimik na lang sa mga taong konti ang pang-intindi. Nagmamahal, simpleng mamamayan. Adios amigos!